Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Feed Your Mind Inc. Ah, Tungkol ito kay Ramil Madriaga, yung kalagayan niya sa loob ng kulungan pagkatapos na masampahan siya ni BP Sara ng kasong o complaint na perjury sa office ng prosecutor. Ito, nagkaroon umano ng banta sa buhay si Ramil Madriaga sa loob ng kulungan at humingi ito ng tulong sa NBI upang imbestigahan ang insidente. Lumabas ang pahayag ng abogado ni Madriaga matapos itong kasuhan ni Vice President Sara Duterte ng kasong perjury dahil sa mga sinabi nito laban sa BC. Yan. So, title, basahin ko ang caption, Matapos kasuhan ni BP Sara, Ramil Madriaga nagkaroon ng threat ang buhay. Okay. So, tell it to the Marines. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 19,000 reaction, 18,000 ang tumatawa, 465 lang ang nag-like. So halos kakaunti ang naniniwala sa kampo ni Ramil Madriaga. Okay. Mga comments. Tisay Syugim, palusot ka pa. At sino naman kuno, sos, style nyo, bulok. Joe Ordnelek, titira dyan sa'yo mismong amo mo. Posible. Posible. Kasi kung doon sa piskalya, kaya mag-react lang ako dito sa komento. Titira dyan sa'yo mismong amo mo para ibintang kay Sara. Hindi ka kasi nag-iisip, pabigla-bigla ka. Di ba? Para mas mapagandang istorya, ikaw ang magiging kasangkapan nila. Kung wala kang sapat na ebidensya, pagtagilid sila, tutudasin ka na lang para hindi sila sumabit. Tapos, bibintang nila sa mga Duterte. Di ba? Pangit ang magiging kwento ng buhay mo, nagpasilaw ka sa... ganyan daw. Ano bang ibig sabihin niyan? Opinion niya ito, and I agree, opinion ko rin yan. Kasi, kung may mangyaring masama kay Ramil Madriaga sa loob ng kulungan, ano ang spekulasyon? Sino ang posibleng tumira sa kanya? Posible, i-blame nila kay BP Sara. Kaya, masalimuot itong buhay ngayon ni Ramil Madriaga. Ito rin. Sa pagbasa ko sa affidavit, napakaraming butas. Hindi naman ako abogado, kailan common sense will dictate na ang daming hindi ka panipaniwala. I-compare mo sa affidavit ng Brave 18 at itong affidavit ni Madriaga. Kung hindi man perfect ang affidavit ng Brave 18, basta to me, karamihan doon ay kapanipaniwala itong sinasabi ng Brave 18 Marines. Dito kay Madriaga halos wala. Hearsay. Bagman daw siya, aid daw siya ni BP Sara. Paano? Na naging bagman pa. Paano siya? Kasi front runner siya noon pagka-presidente. Tapos hindi siya tumakbo ng presidente. Pwede siyang manalo. Tumakbo lang siyang vice president. Bakit pa siya gagastos ng bilyones? Sigurado na siyang mananalo. Mga ganun lang ba? Kaya, to me, kwentong barbero itong salaysay ni Ramil Madriaga. Plus yung credibility niya. Convicted na yan sa kidnap for ransom.
na kulong na yan, maswerte lang at inabsuelto siya ng Korte Suprema because of technicalities. O, paglabas niya sa kulungan, bumalik na naman siya sa dating trabaho. Yun, huli na naman siya. O, anong credibility yan? Mas credible daw si Ramil Madriaga versus sa Brave 18. Sabi ni Congressman Terry Ridon, zero credibility ang Brave 18. O, tanong ngayon, Congressman Ridon, kung zero credibility ang Brave 18, bakit ang daming mga retired military and uniform personnel na nagpipirma ngayon ng manifesto of support sa Brave 18? Mga 4-star generals and admirals nandun. Ako, ang pangalan ko, pinasama ko na. Ako, 1-star lang eh. Sino ako dun sa General Hermiogenes Esperon, General Avelino Rason, Admiral Kalunsag, and then mga 3-star generals na nakatrabaho ko, nandun, ang dami nila, mga full of credibility na mga PMA graduates, mga generals, sumusuporta. Alam nga naman na wala silang common sense, wala silang wido itong mga general na susuporta sa mga dahil lang nag-awol. No way. Alam namin kung ano ang karamihang dahilan bakit mag-awol ang sundalo. It does not mean na yung awol ay masamang sundalo. Ano lang, medyo hindi niya makaya yung problema sa pamilya, nalulungkot, okay, problema sa financial, nagkautang-utang ng marami. Yun ang sakit ng sundalo. Pagpasok, ang daming utang. Mamaya, nung nagtatrabaho siya, kakaunti na lang ang sweldo niya, wala na siyang ganang trabaho, kasi naiutang niya na eh. Hindi na mag-report for duty. Iyon ang mga dahilan, bakit nag-aawol ang mga sundalo, na it does not mean na masama siya. It makes sense pa nga dahil nag-awol sila, wala silang trabaho, kaya nakapasok kay Saldico. The fact na tinanggap ni Saldico itong mga awol na sundalo ito, ibig sabihin may ibubuga pa rin. So, sige. Tignan natin kung sino ang mas paniwalaan ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mo na ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na si Fred. Wan, di na mi ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Badalangin niya dako. Kami niya bay. Ano men anom? May kildi ba pala na may kaplak. Babay. Og karon mo na ni sila ang nangatabangan. Salamat! Salamat! Salamat kami kay naibahala ka ng Sen. Namong balay kay doon matuluan og ulan. Kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, Sen do. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo Sen. Nga mo ni. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na inabangan kayo Sen para salamat po ginuhap. So mo na ni ang gipatukod ni kuya nga balay.
So makatop ra gid siya og gero. Ayo. Kaya na ba nga nagig ko anay makagbalay nagig ko.